Hi guys, so wala pa rin tigil no yung pagbuhos ng ulan dahil nga sa may bagyo na naman dito sa ating lugar at signal number 2 na naman po yata kami dito. So ayun, nandito pa rin tayo sa ating unahan ng farm. So ayan po yung gate natin, nandyan po yung kalsada. And galing na po tayo kanina dun sa pwesto ng ating mga alagang manok at ng ating mga alagang pato. So dito naman, nandito pa yung ating mga alagang native na baboy, yung kambing, yung tupa, and syempre yung ating mga tanim dito. So samantalahin na natin na ikutan itong ating mga alaga dito at mga tanim dahil nga sa hindi naman tayo makapagtrabaho. So dito muna tayo sa ating mga tanim. So malinis na siya, natanggalan na po siya ng damo. So nung nakaraan po, nakita nyo ay mas mataas na po yung damo kaysa sa ating mga tanim. And ang kagandahan po nung nalinis po natin dito ay lumitaw po yung ating mga tanim na Madre de Agua na akala po natin ay patay na. So ito po, mayroon po ditong linya dito. So sayang yung isa no, naputol natin doon. Apat sana to. Hindi ko kasi nakita dahil mas mataas na po yung damo dati kaysa sa ating mga tanim. Nung nung nakaraan is konti lang yung kanyang dahon. Pero mula nung naging open na sila is tumubo ulit yung kanilang mga dahon. And may mga malunggay din tayo dyan. So ito yung sayang natin no, yung mga katuray, namatay na po siya. So sensitive kasi ang katuray. Pagka natatanggal lahat ng kanyang mga dahon or yung mga sanga is namamatay po siya. So napakaganda pong tingnan ngayon no, itong ating harapan ng farm. Dahil nga sa lumitaw yung kanyang kagandahan. And binabalak ko po no, sa susunod kahit dun sa may labas ng natin, bakod, dilinisan din natin yan para naman kitang kita na po yung natin dito. Ganda ng ating farm. And update pala tayo no, dun sa ating magiging ng kuryente. Baka next week is ikabit na daw. So yun po yung sinabi, baka next week. So abangan na lang natin. Maganda kasi no, pagka may source na po tayo dito ng electricity dahil binabalak ko pong mag-incubate dito. So ilalagay siguro natin dito yung incubator natin o kaya sa likuran na lang dun sa ating manukan dun. So dito kasi natutulog ako dito minsan no, pagka tayo po ay nabuburyom at gusto nating mag konti. Tahimik kasi dito, maganda. And silipin din po natin no, itong ating mga alagang baboy. Kahit pa paano is may mga baboy naman tayo dito pang natitira. So nandito po yung apat, yung iba is nandun sa range. And ito nagpapadede. So yung isa dito no, nabansot, yan. Lalaki siya, and tong tatlo is puro babae. Hindi ko pa sila hinahalo dun sa range dahil nga sa lumulusot pa sila sa hog wire. Bali, ang gagawin na lang natin dyan, papatabayin na lang natin, papalakin ng konti. And parang kailangan na rin po ng purga no, itong tatlo. Pero yung isa is maganda po yung pangangatawan. So pupurgahin muna siguro para naman matanggal yung kanilang mga bulate. And dito, so yun nga, kahapon nilipat natin yung mga ducklings natin. Napakain na po natin sila. So relax naman sila dito no. So nailipat na rin po natin yung mga 7 piraso. Ayun na rin sila. So mas relax po sila dito dahil nga medyo maluwag yung kanilang iniikutan. Pero mas maluwag dun sa no, sa kabila dahil open na open. Kaya lang dito kasi is mayroon silang net, hindi po sila makakalayo and hindi rin sila makakabala sa ating mga gawain. So yun po yung naging problema ko no, na isa kaya nilipat ko sila dito. Masyado silang makukulit. Kaya nilipat ko po sila dito. And yung mga maliliit naman is masyadong nababasa yung natin doon at nangangamoy. Kaya nilipat po natin.
And dito sa range natin, nandito po yung mga ibang inahin natin. So ayan sila. At itong boar natin, kinulong ko na lang dito dahil masyado siyang masiba. So makasarili masyado. Ayaw niyang i-share yung pagkain sa mga kasama. Ang ganda talaga no ng ano natin dito sa farm. Pagka malinis at na-trim yung mga damo. And syempre naglilinis-linis din tayo dito kahit paminsan-minsan lang pag meron tayong time. Dami na namang bunga ng kalamansi oh. So nung nakaraan no, ang dami ko nang kinuhang kalamansi pero ang bilis lumaki ng ibang bunga niya oh. Pwede na namang kumuha. Kaya lang di pa naubos yung nasa bahay, baka mabulok lang. So dyan na lang muna. At dito sa banda rito, yung mga ginagawa natin dito, halos kalahati pa lang yung nag-grass cutter natin. At kung ganito yung panahon mamaya, hindi masyadong lumakas ang ulan, papasadaan ulit natin yan at nang makarami naman tayo. So dito sa dating pabahay ng aming mga manok, dito ko nilagay muna itong mag-ina na kambing natin. Dahil hiniwalay ko muna sila. Nung nakaraan kasi itong anak ng kambing natin ay parang nakakain siya ng uod o di kaya naman yung nakakalason na pagkain. Kaya para siyang lasing at humina ng humina, buti na lang naagapan natin. Kaya ngayon is naka-recover na siya kahit papano ay lumalakas na naman. So konti na lang no yung kambing natin, pipito na lang. And dito naman si Judy Ann. Hinihiwalay ko rin si Judy Ann kasi nga masyado siyang madrama, iyak ng iyak. So ito po si Judy Ann no. Na sana yata na umaarte kaya iyak ng iyak. Ang ginawa ko ngayon, hiniwalay ko rin siya para naman masanay siyang mag-isa lang. Pagka medyo nilayo kasi natin siya sa mga kasama niya, talagang grabe ang drama niya, iyak ng iyak. Hindi ko ba alam kung anong ano niya, binabalak niya sa buhay. So ito Brando, so nandito si Brando no, yung alaga nating maliit noon na lagi nating nilalaro. So ayan na po siya ngayon, napakalaki na. Come Brando. Ay, nakalimutan na. Nagbago ka na Brando no. Naging busy lang ako. Hindi mo na ako pinapansin. So ito po yung mga kambing natin. Konting-konti na lang sila. So ayun, narinig nyo, parang nagdradrama na naman si ano doon. Si Judy Ann. Kulit talaga ng kambing niya. And lastly, ito po yung mga tupa natin. Buntis po yung dalawang babae nga. And yung lalaki, maswerte siya dahil mabait siya. Yan sana yung kakatayin natin no, nung nakaraan. Kaya lang, salbahe yung isa. Kaya yun na lang yung pinakatay ko, yung malaki. Kaysa naman madisgrasya pa niya ako, kinain na lang natin siya. And itong kambing natin na to, yung maliit, ay malapit na ring mga anak. Thunders, malapit nang mabenta. Tapos ito, hindi ko alam kung buntis na. Wala pa namang sign na naglilihi siya. Hindi pa naman nanghihingi ng mga maaasim. Kaya, oo. O yun, ito yung mga alaga natin dito ngayon, no? Konting-konti na lang sila. So, nagpaparami lang talaga sa atin is yung manok, pato, tsaka yung native na baboy. So, sila po yung mabilis dumami. Pero sa kambing, hindi po tayo ganun kapalad sa kambing dahil nga sa kahit sa tupa no, nung last na nakapag paanak tayo, si Brando lang ang nabuhay. Tapos yung tatlong anak ng tupa natin, isa lang din ang nabuhay. And ito ngayon, yung nag-iisang anak is buntik na namang nadali. Buti na lang naagapan natin. So ayan po si Tisay. Tisay ang pangalan mo dahil Tisay ka. And ayun, uwi muna ako at dinakdakan kasi yung ulam sa bahay no. Baka maubusan ako, kaya uwi muna ako saglit. Ako pa naman ang kumuha ng kalamansi. Kaya sisiguraduhin po natin na maabutan po natin yung dinakdakan sa bahay.